Sister Pastora. Praise the Lord! Amen! Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob niya upang sa araw na ito, mga kapatid, ay makapag-share ako ng kanyang mga salita. Nabasa na po ang ating teksto kanina, mga kapatid. Tungkol po sa Tore ng Babel. Ang Tore ng Babel, mga kapatid, ay simbolo ng kongretong ambisyon ng tao, malinaw na larawan ng pagpupumilit ng tao na sumuway sa utos ng Diyos. O pag-angkin, isang hangarin na mapangmataas, katanyagan, kapangyarihan, karangalan, makasarili, honor, praise, power, dominion, and glory. But these are all things, mga kapatid, ay para lang sa ating Panginoon. Ang pamagat po ng mensahe sa hapon na ito, mga kapatid, huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway. Bata, matanda, tita, tito, lolo, lola, mga pasaway. Amen? Pagkatapos ng baha, mga kapatid, alam natin si nilakay nga Noe. Iniutos ng Diyos na mangalat at magpakarami. Ito yung utos ng Diyos. Pero sinuway ng mga tao. Sinuway nila ang Diyos. Bagkos nagkaisa sila na gumawa ay magtayo ng lungsod sa kapatagan ng Shinar, salungat sa kagustuhan ng ating Diyos. Pagsuway sa utos na mangalat at punuin ang mga lupa. Kasi pagkatapos ng baha, mga kapatid, ang naiwan lang ay ang pamilya ni Noe. Kaya ang utos ng Diyos, magpakarami at mangalat kayo at punuin ang lupa. Ngunit ang mga taong ito, mga kapatid, ay mga pasaway. Dito sa nabasa kanina, mga kapatid, ang aklat ng Genesis ay mula sa salitang Grego na ang kahulugan ay pasimula. Dito sinasalaysay ang paglikha sa sandaigdigan, ang pinagmula ng sangkatauhan at ang paraan ng Diyos sa sanlibutan. Dito sa kabanatang ito, mga kapatid, Genesis 11 verses 1 to 9, ang paglikha sa sanlibutan at ang unang kasaysayan ng sangkatauhan. Nakapaloob dito ang kasaysayan ni Adan at Eva. Sumunod si Cain at Abel. Sumunod si Noe at ang malaking baha. At ang sumunod ay Tore ng Babel. Ito ang ating pag-aaralan at pag-uusapan sa hapon na ito, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, noon pa man, pasaway na ang mga taong. Diba? Simpleng utos ng Diyos, magpakarami kayo at mangalat. Pero, katatapos lang ng baha, mga kapatid, ang mga tao ay nag-usap-usap dahil may isang wika lang sila. Ayon sa nabasa natin. May isang wika kaya nagkakaintindihan sila. Ngayon, nag-usap sila na magtayo ng lungsod na may tore na abot sa langit.
Sa pagtayo ng tore, mga kapatid, ang mga taong ito ay para sa sariling interest lamang. Sariling agenda, sariling layunin, na sila din ang makikinabang. Kaya ating alamin, mga kapatid, ang kanilang mga layunin sa pagtayo ng tore ng Babel, nakakapulutan natin ng aral sa hapon na ito. Number 1, unang layunin ng pagtayo ng tore. Ang mga taong ito, mga kapatid, ay nais nilang maging popular. Nais nilang maging sikat at tanyag. Verse 4, ang sabi nila, "Hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Matanyag at sumikat." Popular, mga kapatid. Make a name for ourselves, kung ano in English. Naing bubukudan, kaya't dati mabig-big-big. Gusto nilang makilala sila sa buong mundo. Alam nyo ba, mga kapatid, ang mga sikat na singer, si Elvis Presley, ay namatay sa edad na 42. Marilyn Monroe, singer din, mga kapatid, sikat na singer. Uminom ng gamot, namatay sa edad na 36. Mga tanyag at sikat, pero hindi sila masaya. Sa ating buhay, mga kapatid, maraming gustong magpasikat. Lalo na sa FB, sa mga araw na ito, mga kapatid. Manggagaling sa kanila, sa kanilang mismong bibig niya, hindi na mahintay na sabihin ng iba, mga kapatid. Pinapasikat nila ang kanilang mga sarili, mga pilinggera. Pinapasikat ang kanilang mga sarili. Ang lahat, mga kapatid, makuha lang ang gusto. Kasi hodang may masagasaan, may masakta, para sila ay maging sikat sa paningin ng mga tao. Hanggang balin, kakapsat nga natansi. Pag tinawag ka, pag pinansin ka, pansinin mo, kakapsat. Isiman tayo man nagitikaabay tayo, kakapsat. Give back your smile. No pinansinda ka, urinonda ka nga pansinan niya, kakapsat. Kakantaan tayo, smile my brother, smile my sister. Gaya ng mga taong ito, mga kapatid, gusto nilang sumikat at maging tanyag. Nawala na ang Diyos sa kanilang buhay. Initsapwera na nila ang Diyos dahil gusto nilang sumikat at maging tanyag. Yan po ang unang layunin ng mga tao. Bakit itinayo nila ang tore ng Babel? Maging tanyag at maging sikat, maging popular sa buong mundo. Amen. Ore na popular ka, nawan niya po Diyos, itibyak mo, awan niya kakapsat, di ka paypayan na. Pangalawang layunin, mga kapatid, nais nilang makapantay ang Diyos. Verse 14, dito tayo dito yung sentro kakapsat. Di versikulo tayo, di teksto tayo.
Verse 4, kunana, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit. Gusto nilang pantayan ng Diyos, abot sa langit. Ang langit, mga kapatid, di nila alam, nandun ang trono ng Diyos. Nandun ang trono ng kabanal-banalang Diyos. At ang lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa. Sa mundo natin, mga kapatid, mga BBS, bilib na bilib sa kanilang mga sarili. Bakit, mga kapatid? Bakit papayag bang Diyos? Sa tingin ng mga taong ito na nagtayo ng tore, hindi mga kapatid, kaya siya ay bumaba. Tiningnan niya ang tore na ginagawa ng mga taong. Verse 5, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at toreng itinayo ng mga taong. Mga bilib na bilib sa kanilang mga sarili. Sa panahon ngayon, mga kapatid, kundi dahil sa akin, hindi ka nakapagkarang. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa lugar na yan. Kung hindi dahil sa akin, awan iti balay mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magmukhang tao. Mga linya ng mga bilib na bilib sa kanilang mga sarili, mga kapatid. Lumalpas to, dyan ako, simintok to amin, nga pagnaam. Di ba ganon? Mga linya ng mga taong bilib na bilib sa kanilang mga sarili. Lumalpas to, dyan ako. Toy Story to yung balay ito. Awanan nakapsat. Nga lumalpas to dyan ako palubos ti apo ko natay magtamangapsat. Kasi ko mati taga City of God. Amen. Lui palubos iti apo. Hindi masama, mga kapatid. Walang nagsabi na masama na mag-level up tayo. Ngunit alalahanin natin nga iraman tayo iti apo. Karagiti pa nag-level up tayo. Amen. Kung hindi dahil sa akin, walang City of God. Amen. Kung hindi dahil sa akin, walang trabaho, walang ministry, sasabit. Alalahanin natin, mga kapatid, na tayo po ay mga instrumento lamang. Ginagamit lang tayo ng ating Panginoon. Kasi wala tayong pag-aari, mga kapatid. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Psalms 24 verse 1, tidaga kukwa, kuna ni Hiuba, kanamin ngagnaad kan kuana, tinubong, kanamin ngagnaad kan kuana. Ang mundo pa'y nga malayunan, dahil may sanga hipla tabok mo kamabsat. Kaya wag tayong mangampante, mga kapatid. Nuaddan ka man tatta, di mamuno bigat. Nuadda ka pa'y, nga si bibiyag, nuadda kang tupay, kakabsat. Kasi papangyarihin ng ating Diyos na palalahanan ng bawat isa upang tayo ay wag. Upang tayo ay wag magmayabang. Palalaanan tayo ng ating Diyos
para wala kang may pagmayabang sa kanyang harapan. Purihin ang ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, na layunin ng mga taong ito kung bakit itinayo ang Tore ng Babel. Tinayo ang Tore ng Babel dahil gusto nilang maghari sa daigdig. They are desiring power, dominion, and glory. Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Hindi sila nag-submit, kalapsat. Kaya ginulo ng Diyos ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Imagine, mga kapatid, bumaba ang Diyos upang matigil ang paggawa ng Tore ng Babel. Election is coming. Election is fast approaching. Every candidate wants to win. Whoever wins, they have the power, they have the authority. Romans 13:5, submit to the authorities. Ang kalakaran sa politika, mga kapatid, ngayon ay grabe. Nag-aagawan sa posisyon sa gobyerno. Pero kahit sa church, nakakalungkot isipin, mga kapatid, kahit saang banda, sa leadership, nawawala na yung respeto sa leader. There is no submission at all. Yung laglagipan tayo kakabsat, we must submit to our superior. Kasi gusto mo ikaw ang masunod. Lumugar ka sa lugar mo kung saan ka inilagay. Doon ka. Huwag mong agawin ang lugar ng iba. Amen? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, nalaman natin ang mga layunin ng mga ninuno natin sa pagtayo ng Tore ng Babel. Number 1, nais nilang maging tanyag, popular at sikat. Number 2, nais nilang makapantay ang Diyos. Number 3, nais nilang maghari sa daigdig. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi niya pinayagan, hindi niya pinahintulutan. Ano mang plano sa buhay, mga kapatid, dapat isama natin ang Diyos. Amen. Basta naka-align sa kanyang kalooban, kasi ano mang meron tayong ay mula sa kanya. Alalahanin at kilalanin siya sa bawat umaga, sa bawat oras. Di dapat magmalaki. Di dapat magmataas. Laging sumunod sa kung anong pinapagawa niya, sa kung anong ipinag-uutos niya. Ano man ang narating mo, kapatid, sa buhay na ito. Always give credit to the Lord, who is the giver. Amen. For He alone, mga kapatid, deserves the power, the dominion, the glory, praises, and honor. He deserves alone. At kung meron, mga kapatid, nakatayo na Tore ng Babel sa iyong buhay sa hapon na ito, kapatid, gibain mo na. Rakrako mong kakabsat, dahil ta Tore, iti Babel, itabiyag mo. Pero kung hindi mo kaya, kapatid, ipag-iba mo na sa ating Diyos. Say, God of me, Lord. Amen? Amen. Amen. Maging mapagpakumbaba at sumunod sa ating Diyos, mga kapatid.
Huwag kang pasaway. Huwag mong baguhin ang disenyo ng Diyos sa iyong buhay. Huwag maging mayabang. Huwag maging palalo. Huwag pasaway. Purihin ang ating Panginoon. As we sing this song, say, "Call of me, Lord." Hallelujah. Hallelujah. Sapay lang mo mga kakapsat. Tanakay bati manan kadatayo. Dagitoy nga sasaw ti Apo. Kas panang warning ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Daman pa itori iti babel iti panagbiag. Ipagiba mo na kay Lord sa hapon na ito. Hallelujah, hallelujah. All of my home is sing. Yes, Lord. Jesus Christ, take my life, take all of me. Tandaan po natin bakit hindi po nagtagumpay ang mga tao na marating sa ulap, sa langit, yung kanilang itinatayong tore. Dahil iba po yung kanilang layunin, iba po yung kanilang purpose. Kaya ang Panginoon bumaba at ginulo sila. Kaya doon nagmula ang ibang-ibang wika. Hindi na sila nagkaintindihan. Sila nag-aaway. Kapatid, tandaan po natin ito, na kapag meron kang nais gawin na hindi napapapurihan ng Panginoon, huwag kang magtaka kung bakit yung mga ginagawa mo minsan nagkakawindang-windang, nagkagulo-gulo. Kasi ayaw ng Panginoon na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Kaya sa hapon po ito, marahil tayo po ay may mga tore ng Babel na kung saan ay gusto nating mapantayan ang Panginoon, gusto nating umangat, gusto nating sumikat, gusto nating makilala. Kapatid, sa hapon ito, isa lamang ang nais ng Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Habang inaawit po natin itong I love you, sana maging taos sa puso natin na sinasabi natin sa Panginoon na mahal natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Let's imagine na si Jesus nasa iyong harap at inaawitan mo ng awit na ito. Hallelujah. Yes, O God. Oh, hallelujah. Jesus Christ, take my life, take all of me.
gusto ng Panginoon, lahat ng ating pangarap, lahat ng ating mga plano, isama natin ang Panginoon. Huwag nating iiwan ang Panginoon. Huwag tayong mangangarap, huwag tayong magpaplano na hindi kasama ang Panginoon. Lagi mong isama ang Diyos sa lahat ng mga palakid mo. Lagi mong isama ang Panginoon sa lahat ng mga niisip mo. Lagi mong isama ang Diyos sa lahat ng mga plano mo, sa lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Kapag nangyari yan, kapatid, ikaw ay kanyang itutumpak. Ikaw ay kanyang pagtatagumpayin. Iaayos niya ang lahat ng mga bagay. Pero kapag iniitsapwera mo ang Panginoon sa iyong mga plano, kapag iniitsapwera mo ang Panginoon sa iyong mga pangarap, kapatid, walang mangyayari sa iyo. Bubuluhin lang ng Panginoon ang mga bagay na hahambangan mo upang sa ganon ay hindi ka magmataas, upang sa ganon ay hindi ka magmapuri sa iyong sarili. Isa lang ang dapat natin itaas. Isa lang ang dapat natin pagpurihan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Panginoon, sa hapong ito, salamat sa iyong masalita na ibinahagi sa amin ng iyong lingkod na siya mong ginamit. Salamat sa Tower of Babel. Salamat dahil may napakagandang lesson, napakagandang aral na natutunan namin dahil sa Tower ng Babel na yan. Panginoon, sa hapong ito, tulungan mo kami, banal na Espiritu, na sa lahat ng aming mga pangarap, sa lahat ng aming mga plano sa buhay, tulungan mo kaming maisama lagi, maging sentro lagi, kasama namin lagi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na sundin, gawin ang mga bagay na naayon sa iyong kalooban at hindi yung mga bagay na sarili naming kagustuhan. Panginoon, gaya na namin inamin, mahal ka namin, ikaw lamang ang aming pag-asa. At Panginoong Hesus, kunin mo ang lahat sa aming buhay. Ibinibigay namin sa iyo lahat. Kayo na pong bahala. Ibinagkakatiwala namin sa iyo lahat. At alam namin, Panginoon, na aming pagtitiwala sa inyo ay hindi po masasayang, kundi magkakaroon ng bunga na kung saan ay mag-i-enjoy ang inyong mga anak. Marami pong salamat. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng puso ang Espiritong mapagpagumbaba. At matutunan namin lagi na ikaw ay aming itaas sa aming mga buhay. Salamat po. Maging ang iyong lingkod na siya mong ginamit, ang aming panalangin, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng mas malalim, mas malawak na kaunawaan, karunungan patungkol sa inyong masalita. At patuloy mo siyang gamitin mightily and powerfully. Salamat po. In Jesus Christ, we pray. Amen. Palampakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Pare na po tayo